What's up guys? So dito tayo ngayon sa Prime Dino Hub kasi may dadaan yung isang K24 na AG. For that season talaga. Let's go! So okay guys, tulad ng sabi ni Tusog, nandito tayo sa Prime Dino Hub kasi meron the Dino na EG na yung powerhouse. Build niya halos parehas ng ating gawa. So hindi ko alam kung mapapanood nyo to before lumabas si Chrissy or after, pero ako, happening right now, hindi pa lumalabas si Chrissy. So magkakaroon tayo ng baseline idea kung how much horsepower ang mararating ni Chrissy. Kasi halos same setup. Yun nga lang, iba yung intake manifold niya, iba yung mga ibang gamit niya. Pero K24 rin, all stock, di ba? All stock. Gano'ng karami na nainom mo? Wala, So yan, magkakaroon tayo ng idea ngayon kung ilan ang horsepower ni Chrissy sa atin. Excited na talaga ako. Hopefully soon matapos na siya. Hindi ko alam, tulad na sabi ko, hindi ko alam kung mauuna to or mauuna si Chrissy sa pag-upload. Pero let's go. Ayun si Tito Jer. Tayo. Isang bobo naman dyan. Isang bobo. Bobo nga eh. Bobo. Ang isa pa trick ko sa inyo, medyo napaprosaya yung tambay natin dito sa Prime Dino Hub. Kasi alam mo naman, love na love natin itong Prime Dino Hub. Kaya nandito si Tito Ace. Ayun si... Pare. Pare, teka. Teka. Okay. Si Tito Ace. Pag nakita nyo daw si Tito Ace, kayo mahiya magpa-picture sa kanya, maski nasan pa siya, game na game siya. Ang wag nyo lang gagawin. Yeah, sana makaabot sa inyo. Kaso ka lang si Netflix yung video na to. So walang manonood. Patunayan nyo kay Tito Ace na hindi totoo yan. Sasabihin nyo sa kanya, Tito Ace, pa-picture ng kailangan Tito Ace, tawag nyo sa kanya. Pero kung sa page to ni Tusog, oh yeah, definitely. Please Ewan. picture kayo. Kung ano man ginagawa ko na kung kumakain ako, papapinig ka. Kung sa page ni Tusog, Bading na bading kay Tusog ka. Tangina mo, ikaw naman. Ako pa tinatawag yung bading, no? Ayun si Tusog, oh. Ayan si Tusog. So, ayan yung mga inumin natin dito, oh. Ayan. Yeah. Ay, si Hartin. Si Miguel. At si Max. K24, parehas ni Chrissy. Kumabayo na daw yan dati. So, sa tingin mo, ilan kakabayo niya ngayon na nakakabit dito sa EG? 230. O comment down below kung ilan sa tingin nyo. K24 stock, intake manifold na stock. Parang yun lang ata, parang yun. So, magkakaroon tayo ng baseline kung ilan aabutin ni Chris paglabas na. Excited na ako. Nagkaiba lang tayo sa fuel tech to. Naka fuel tech 450. Tayo, naka K-Pro tayo. K-Pro. Naka K-Pro tayo. Ayun. Ayan. Ganito kasaya dito sa Prime Dino Hub. Kaya kung kayo magpapadino, tara, let's go dito sa Prime Dino Hub. Pangalan natin yan. So, ang ginawa ni Jer ngayon, binaliktad niya yung kotse. Usually nakatapat siya doon. Sabi niya balikta rin kasi yung hangin daw na pumapasok is mainit masyado. Kaya ngayon, binaliktad niya. Nakaharap tayo dito ngayon. Excited na ako makita ko ilan kakabayuhin ito. Max, mama mo, hi daw, sabi niya. Ay ma. Bobo. So, umorder kami Pinoy Yakitori. Shout out Pinoy Yakitori. Ayan. Para kasama ng mga iniinom natin dito. Kukulit na ng mga tao. Yung Tito Jar. Masungit na si Tito Jar kasi gutom na yan. Ikutan natin yung EG na dadayo nila. Actually, ito rin gusto kong headlight. Crystal. Tapos gusto ko clear rin yung corner light. Ano siya eh, halos same ni Chrissy, mas makinis lang. So, ang pinagkaiba natin is the intake manifold. Atin yung modified na, ano yung atin? RBC? Yung intake manifold na modified. Pinalaki. Ginawa siya Skunk 2 Ultra ni Ace. Nilagyan ng spacer. Tapos, ito naman, mas malaki yung intake manifold natin. Naka 90mm tayo na intake manifold. Other than that, almost the same. Pero ito, 5-speed lang to, di ba? Sa atin, 6-speed, non-LSD. Yung headers rin natin magkaiba. Yung atin, special
edition, Diamond Edition. Yung headers natin. Etong engine na to, galing siya sa CRV ni Ace na Gen 2. Kung nakita nyo yung CRV na maroon na binibenta namin before, yun galing doon. Pero iba yung transmission niya ngayon. So, alam na ni Ace na meron talagang power to. Last time sa CRV, 230. So, meron tayong base idea ngayon kung ilan yung kakabayo niya dito sa dyno session niya ngayon. So, sa tingin nyo, ilan mas higher or lower? Comment nyo na down below. At syempre, sino pa ba magtotono niya kundi si Tito Jer. So, this is running at with Fuel Tech 450. 450. Dapat maggagano rin tayo kaso pinigilan tayo ni Tito Jer. Sabi niya, wag tayo magano, mahirap pang daily. Not recommended by the tuner and the builder na wag daw mag-fuel tech. Wala daw siya sinabi gano'n. So, we went with the K-Pro na lang instead of the fuel tech. Aside from, naka-SR... Ba't ka bang busina? SR5 siya na seat. Na color blue. Ganda. From the DC5 na color blue, yan yung seat na yun. Tapos, naka T37s. Stock wing. Mukhang spoon muffler. Aside from that, nothing naman na pinalitan pa. K-tune na shifter. So yun, stock seats. Ayan. Manual manual windows rin, same nung atin. Pero yung atin kasi nagpalit na tayo. Abangan nyo yan. Pag tayo naman dinayno, yan naman natin iikutan din natin yung atin. So yun. So, eto, kinay-swap nyo galing sa anong makina? Ano? Hindi. Yung dating makina nito. Dating makina? Ano? Ay, yung page 12 pa. So, galing page 12, kinay-swap nila na K24. Yan. So, stock pa lahat. Yan. Same rin yung radiator natin. Parang nakatak. Ganyan rin yung setup natin. Technically, sabi ko sa inyo, meron tayong baseline idea na kung ilan abutin ng atin. So, syempre excited na rin talaga ako. Konting tiis na lang talaga. May mga inaantay lang kami na parts pa, tapos wiring na lang, tapos madadala na rin natin siya sa dyno. So, hindi ko maisip yung term, pero parang para may hangin siya, yung flow, parang realistic yung datingan. Kaya binaliktad ni Jer para yung hangin na malamig galing sa labas papasok dito sa blower na to na nakatutok dito sa harap para gayahin yung flow ng hangin pag tumatakbo sa kalsada. So ayan na si Jer. Ano lang naman yan? Copy paste lang naman si Jer Nahirapan ko sarili mo, ganun din naman siya. Bakit kailangan tulohin pa? Natono na yan dati. Kasi nagbago manifold. Bakit? Ako dito. Hindi, makina ng CRV yan So for example, nakakabit na yung makina sa EG. Linipat yung makina. Pati ECU linipat. Tono ulit? Oo. Dahil? Para kumita ako. Para kumita ka. Tama din. Okay, tama. Ano mga wiring pa yun? Oriented. Hindi ba yung mga ball pins niya? Okay. Kasi yung iba pong wiring, tin wiring, nakabody wiring, Hindi na kailangan ito na yun. so kaya nga pa rin. Para kumita. 804, di ba? Pag pinaba ko yung spare tire ko, magka-level na kami. Horsepower, unang pull niya. Meron daw, tumutulo! May tulo! Si Max pala ang may tulo. Kita mo ba? May tulo daw. Si Max. Asa na? Hindi pwede mag-overheat yan kasi ganyan rin radiator natin. Wiring nung nung Pan, okay. dapat takbo silang gumagana. So ayan na, nag-uusap na ang tuner and builder communication. Ayan na.
So the builder, syempre wala nang iba kundi si Powerhouse. And ang tuner natin again, gear tuning. Galing pala ng gauge niya, meron rin signal light, meron handbrake, meron bright na icons dun sa gilid. Galing. Nag-iisang bagay, wala akong naiintindihan na pinapassenger. So, based dito sa graph, bumabagsak na dun sa low RPM pa lang. So, nag-uusap yung dalawa kung bakit nagkano nangyayari. So we are at 200 horsepower na. Second pull, 200 horsepower. Galing sa 194 dun sa first pull na meron VTEC. Wala pang timing. Wala pang timing. You're tuning yan. Gear tuning yan. Sikreto ng mga bobo. Di ba? Sikreto ng mga bobo. Hindi mo lang bobo. Okay, mag-act tayo na parang alam ni Pusog yung binabasa niya. So, kunwari, naiintindihan niya yung graph. So, here's another quote. Excited na talaga ako para dun sa atin. Kunwari nag-explain si Ace kung ano sinasabi niya na kay Gino na wala pa yan. Marami pang gagawin si Jer dyan. Tataas pa yan. Si Gino kunwari, interesado nakikinig ko. Again, 213, 162 torque. Ko ilan yung RPM mo kanina eh. Comment ko nga daw kinukuha ng RPM kanina. Sabi ni Jer, Walang BTC, ayaw. walang busy. BTC. Walang BTC. Ayaw mag-timing. Explain sa kanila kung anong BTC. Ayaw gumanon. Wala daw CBT. Wala CBT. Walang impact sensitivity. Walang Lonahi. Lonahi. Problema sa nagko-control ng VTC, which is this one, yung cam angle ba yan? Tama? Cam angle. Nakasaksak yan. Dito. So papalitan mo to, nakasaksak. Para sa ulo. Okay. So baon mo na yun. Lagi. Lagi. So yung atin rin nakaganon. So hopefully maging everything goes well pag tayo na. Sarap. Sarap. Alam mong bago yung headers eh, oh. Ngayon pa lang nagre-rainbow eh. So ganito rin yung yung neck natin, filler neck ng radiator. Kasi same radiator tayo. Naka-fuel reg rin tayo, ganyan rin yung pump natin. Filter. So, excited na talaga ako, grabe. Hindi na ako makapag-antay. So, there was a problem with the VTC, tapos siyempre mga spark plug. Tapos may nabulot na header sa bolt. So, inayos na nila lahat yan. Yun, nandun na tayo sa 220. Cylinder 3. 223 na. Meron pa? Timing yan. Walang BTC nga. Ha? Walang BTC. So, paano? Bubuksan yan? Para i-check yung ano.
Pero meron pa dapat. Dapat. Ah, Kasi ito, dudulo. Kasi hindi ko manipulate yung tank. Magalaw na susunod. Sa timing ko yun ako. Hindi rin ako sa timing. 1 degree. Okay. Fucking hammer. Type R o stop? Alam ko, stop. Piling niya type R. So, sa blast. ano sabi sa So, spark sabi plug? niya, okay. Sabi ni Jen, Sana. Ay. So, siguro hindi ko na kaya. Umuwi na rin sila Chino. Nantok na rin ako. So, papaalam na rin ako sa kanila. Bye-bye. Hindi na siguro lalayo yan sa 220, no? Hindi na lalayo yan sa 220. Doon na siya maglalaro. So, yun. Meron na tayong idea kung ilan abutin nung kay Chrissy. 220, somewhere around that area. Pag dito talaga ako rin. So, pahinga na tayo, uwi na tayo. Shout out Tito Jer Tuning, Ace, si Alan, si DJ, friend Dino Hub number 1. So, yeah. Good night. I'll catch you in the next one.